Isang mapagpalang araw sa inyong channel, Sir Gimbal. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Alvin, taga Maynila. Medyo malungkot lang dahil ako lang ang nag-iisang anak ni na mama at papa. Hindi na kasi ako nasundan. Noong tumuntong ako ng grade 6, sa kasamaang palad, inatake si mama sa puso. Sobrang nalungkot ako noon, Sir Gimbal. Simula noon, si Papa na lang ang palagi kong kasama. Si Papa Roger, hindi na siya muling nag-asawa. Sa halip, sa akin na lang siya nagtuon ng atensyon. Bahay at trabaho lang ang inaatupag niya. Isang araw, biglang tumawag sina Lola at Lolo, mga magulang ni Mama sa probinsya. Hello, kamusta ka na, Alvin? Kailan ba kayo bibisita dito? Itatanong ko ho kay Papa. Siguro po sa bakasyon, Lola. May pasukan pa ho kami. Pwede ko bang makausap ang Papa mo? Opo, Lola. Sandali lang po. Iniabot ko ang telepono kay Papa. Ang pamilya ni Mama ay taga-probinsya. Huling punta ko roon ay noong high school pa ako. Noong binurol si Mama. Ang gusto kasi ni Lola ay doon siya iburol. Medyo malayo-layo ang lugar nila. Sa paanan pa ng bundok. Liblib ito at kilala ang pamilya nila Mama doon dahil may mga lupain sila. Medyo may kaya rin. Kaya minsan, nagpapadala sila sa amin ng mga pananim nilang mais. Iyon lang ang naalala ko sa baryo nila Mama. Hindi kasi kami doon tumira. Matanda na sina Lolo at Lola. Kaya hindi na ako nagtaka nang sabihin ito ni Papa pagkatapos nilang mag-usap. Anak, kailangan muna nating umuwi sa probinsya. Wala nang mag-aalaga sa mga lolo at lola mo. Mahihina na ang mga katawan nila. Lalo na ang lolo mo. Sabi sa akin ay hindi na siya makakapagtrabaho. Hanggang kailan po tayo doon pa? Tayo ang inaasahan nilang magbantay. Alam mo namang ikaw lang ang nag-iisang apo nila. Sino pa ba ang magdadamayan kundi tayo rin? Sana makapunta na tayo sa bakasyon. Hindi ba ilang linggo na lang kayo? Para na rin mas mapalapit ka sa mga lolo at lola mo. Matagal na rin noong huli pa natin silang binisita sa kanila. Lilipat na rin po pala ako ng eskwelahan. Paano na yun? Hindi ko na po makikita ang mga kaibigan at kaklase ko rito. Anak, huwag mo munang isipin yan. Ang unahin natin ay ang kalagayan nila. Tinatapik ni Papa ang balikat ko habang sinasabi iyon. Pagkarating ng Sabado ay agad-agad kaming nag-impake. Nagdesisyon na kami ni Papa na lumuwas patungong probinsya nila Mama para doon na ipagpatuloy ang buhay namin. Alam kong marami kaming may iwan dito sa Maynila, pero hindi pwedeng pabayaan sina Lolo at Lola. Pagdating namin doon, napansin ko agad ang dami ng pagbabago. Mas madumi na ang mga bahay. Mas doble ang tahimik ng lugar. Kahit pa dumami na ang kapitbahay nila Lola, parang tahimik pa rin. Oh, kayo ba yung bagong salta dito? Apo kayo ni Aling Meli. Tama ba? Aba, lumaki ka na pala. Tumango na lang ako at nagmanos sa matandang sumalubong sa amin. Kaibigan daw iyon ni Lola.
sinamahan na rin kaming magbuhat ng mga gamit namin. Medyo may kalayuan sa kalsada ang bahay nila Lola. Kailangan pa maglakad ng ilang minuto para marating iyon. Kahit hindi ko pa sila gaano kakilala, Sir Gimbal, pero nagbabaka sakali akong makapag-adjust kami ni Papa. Mahirap man ang simula, pero handa kaming magsakripisyo para sa pamilya namin dito. Pagdating namin, agad kaming winelcome ni Lola. Si Lola naman ay kalhati na lang ng katawan ang kayang igalaw dahil na half stroke siya. Pero nagpapasalamat pa rin ako dahil kahit may sakit si Lolo, nakakausap pa rin namin sila ni Papa. Si Lola, kahit mahina na ang katawan, nakakakilos pa. Tahimik pa rin ang paligid, mahangin at malayo sa ingay ng syudad. Doon ko rin nalaman, Sir Gimbal, na bukod sa gusto nilang may kasama sila sa bahay, kaya rin pala kami pinapunta ay para ipaubaya na sa amin ang lupain nila. Ang tanim nila ay mais tuwing tag-init at palay naman tuwing tag-ulan. Hindi man marangya, pero sapat na ito para makakain kami ng 3 beses sa isang araw at malaking tulong na iyon sa amin ni Papa. Iniwan ni Papa ang pagiging karpentero sa Maynila para asikasuhin ang taniman nila Lola. Dito na rin nagsimula ang mga pagsubok sa buhay namin, Sir Gimbal. Ako naman, muling nag-enroll ng high school. Medyo malayo ang papasukan ko pero si Papa ang nagpumilit na siya na lang ang maghahatid sa akin. Kahit may kalayuan ay nag-isip kami ng paraan para mas lumapit. Dahil sa simpleng pamumuhay sa baryo, makaluma lahat. Ni wala akong makitang gripo. Puro balon lang ang meron. Si Papa ang unang nakabili ng motorsiklo doon. Noong dinala niya ito ay nagsilabasa ng mga tao at pinagtinginan kaming parang naging isang artista kami, Sir Gimbal. Iyan ba yung napangasawa ni Roslyn? Aba, mukhang mayaman na sila. Nakabili na sila ng sasakyan. Mukhang may pera. Si Mama ang tinutukoy nila. Lumapit kami sa kanila at ngumiti. Nagpakilala naman si Papa. Roger po pala. Ito ang anak kong si Alvin. Inabot ni Papa ang kamay niya para makipagkamay. Pero wala ni isa ang tumanggap nito. Medyo masakit iyon. Parang hindi kami welcome. Pakiramdam ko, hindi ako mag-e-enjoy dito. Wala akong nakikitang kasing edad ko. Puro matatanda o kaedaran ni Papa. Naisip ko tuloy na baka lumuwas na sa Maynila o ibang lugar ang mga kabataan dito para makipagsapalaran. Kanina pinag-uusapan kami. Ngayon na magpapakilala kami, bigla na lang silang tumahimik. Iniwan na lang namin sila at dumiretso sa bahay. Pagkaalis namin, nagbulong-bulungan na ulit sila. Pansin ko rin talaga, Sir Gimbal, tahimik talaga sa lugar na yon. Kahit sila-sila lang ang tao, kailangan pang magbulungan. Maaga silang gumising. Uso ang pagsasibak ng kahoy. Walang gaanong teknolohiya at walang gaanong ilaw. Hindi ko alam kung magtatagal ako. Wala ring computer. Hindi ko tuloy magawa ang nakasanayan ko sa Maynila, ang magdota. Habang hinihintay ko ang pasukan, tumulong muna ako kay Papa sa taniman. Madalas, kami lang ni Papa ang nasa bukid. Ang mga kapitbahay namin, laging nasa loob lang ng bahay. Meron din akong napansin na nagsasaka pero hindi naman sila nakikipag-usap sa amin.
parang may sarili silang mundo. At ang mga kapitbahay namin, lalabas lang sila kapag may narinig sila o may bagong muka, gaya noong dumating nga kami dito sa lugar na ito. Lola, ang dami niyo palang kapitbahay dito. Noong huli kong punta, wala pa yung mga bahay na yon. Sabay turo ko sa mga bahay sa di kalayuan. Oo nga, apo. Habang lumilipas ang mga araw, mas dumadami ang naninirahan dito. Maniwala ka man o hindi, may mga mukha na dyan na hindi ko nakakilala. Ibang-iba ho talaga dito kumpara sa Maynila. Wala akong makita na kaedad ko. Baka hindi ho ako makahanap ng kaibigan dito, Lola. Naku, apo. Huwag mo munang isipin yan. Hindi natin kilala ang mga tao dito kaya mag-iingat ka palagi. Simula noong araw na yon, Sir Gimbal, naging mas maingat na talaga ako. Hindi na ako nakikihalubilo sa mga taga rito. Kung hindi ako kasama ni Papa sa bukid, nasa bahay lang ako at nagbabantay kay Lola. Iyon na lang ang naging routine ko. Isang araw, habang kami lang ni Lolo ang naiwan sa bahay, binabantayan ko siya. Si Lola ay namalengke at si Papa nasa taniman. Biglang nagkumpulan ulit ang mga tao sa labas. Nagtataka ako noon, Sir Gimbal. Hindi ko na napigilan ang sarili ko kaya lumabas ako ng bahay. Iniwan ko si Lolo pero tulog pa naman siya. Ale, ano ho bang nangyari? Bakit ang daming tao sa labas? Tanong ko lang sana dahil sa pag-uusisa. Pero wala ni isa ang sumagot at parang iniiwasan ako. Tinignan nila ako ng ilang segundo. Saka sabay-sabay na binaling ang atensyon sa ibang direksyon. Sila pa rin ang nagbubulong-bulungan na parang wala ako sa paligid. Maya-maya, isang matandang babae ang lumapit sa akin. Nakasuot siya ng itim at mukhang seryoso ang muka. Sa wakas at may pumansin na rin sa akin. Nakita raw nila ang isang lalaki sa may punong akasya, malapit sa taniman ng mga lolo't lola mo, nakabigte. Ano ho? Nagpakamatay po. Tumaas ang balahibo ko, Sir Gimbal. First time kong makarinig ng ganon sa totoong buhay. At sa lugar pa mismo na malapit sa amin. Oo, nakabigte. Nakakaawa nga. Ang sabi ng mga nakakita, hindi raw taga rito yung lalaki. Mukhang dayo lang. At ang pinaka nakakatakot ay nasa sahig na raw siya noong nakita at may tali sa liig niya. Pero yung tiyan ay parang kinain ng hayop. Nagkalat ang lamang loob niya. Stranger ho? Wala ho siyang kamag-anak dito? Wala. Ni isa raw sa mga taga rito ay hindi siya kilala. Hindi rin nila alam kung saan siya galing. Takot na takot ang mga nakakita sa kanya, iho. Hanggang ngayon, Sir Gimbal, hindi pa rin nawawala sa isip ko ang pangyayaring yon. Parang may bumabalot na misteryo sa baryong ito. Tahimik nga pero parang may itinatagong kwento. Iniisip ko sana sila lola at lola na lang ang tumira sa amin sa Maynila. Dali-dali akong umuwi, Sir Gimbal. Takot na takot ako noon. Nanginginig pa ang katawan ko habang iniisip ko pa rin ang sabi-sabi na may nagpakamatay sa punong akasya. Yung punong madalas naming silungan ni Papa sa bukid. Pagkagising ni Lolo, agad niya akong tinanong. Alvin, saan ka ba galing?
Lo, balita po sa labas. May nagpakamatay daw ho. Malapit raw ho sa bukid natin. Alam niyo po yung puno ng akasya? Doon raw ho nakita, Lo. Doon pa naman kami madalas sumilong ni Papa. Sino raw ba yon? Dayo lang daw po, Lo. Wala raw hong nakakakilala sa kanya. Hindi taga rito. Naku, baka isa sa mga hiker. May dinadalang problema pero hindi naman yan ang dapat na solusyon. Ngayon lang ho ba may nangyaring ganito, Lo? O dati na po? Ngayon lang. Noon, bihira ang ganyan pero ngayon, habang tumatagal mas nagiging mahina ang loob ng kabataan. Konting problema, sumusuko agad. Napapikit ako sa sinabi ni Lolo. Buti na lang talaga. Close kami ni Papa. Nasasabi ko sa kanya ang mga problema ko at palagi niya akong nadadamayan. Kaya kahit kailan, hindi pumasok sa isip ko na tapusin ang buhay ko. Pagka-uwi ni Papa, agad kong ibinalita sa kanya ang nangyari. Pa, may nagpakamatay daw po sa ilalim ng puno ng akasya, yung malapit sa taniman. Pero Sir Gimbal, wala man lang naging reaksyon si Papa. Parang wala lang sa kanya. Kahit doon kami madalas magsilo. Siguro ay tinatago lang ni Papa ang takot niya para hindi ako matakot. Tahimik lang siya. Hindi ko alam kung dahil sanay lang siyang maging matatag o sadyang may alam siyang hindi niya sinasabi. Kinabukasan, mas dumami pa ang trahedya sa bayang ito, Sir Gimbal. Sakto talaga. Mula nang kami ang tumira rito, parang hindi na naubos ang gulo. Madaling araw noon, hindi ko alam ang eksaktong oras. Pero madilim pa at halos lahat ay tulog pa. Bigla na lang akong nagising sa mga sigawan mula sa labas. Sunog! Tulong, sunog! Agad kaming rumisponde. Dali-dali akong tumakbo sa balon para mag-angat ng tubig. Si Papa naman, walang inaksayang oras. Nagbuhat agad ng mga timba para tumulong mawala ang apoy. Pabilisan po natin, kumakapal na yung usok. Tumulong kami, Sir Gimbal, kasi sa paniniwala namin, kapag may nangangailangan, hindi kami magdadalawang isip na umalalay. Nasunog ang bahay ng isa naming kapitbahay. Wala halos silang naisalbang gamit, damit, mga alaala. Lahat nadamay sa apoy. Naawa talaga ako sa kanila dahil wala silang matutuluyan. Nag-volunteer sina lolo at lola na pansamantala silang patirahin sa amin. Mag-asawa sila. Ibinigay ko muna ang kwarto ko para sa kanila. Ako naman, natutulog sa sala. Minsan sa tabi ni Papa, sa kwarto niya. Isang gabi habang mahimbing ang lahat, bigla akong nagising sa kakaibang kaluskos. Mahina lang pero sapat para mapadilat ako. Hindi ko alam kung saan galing ang kaba. Pero dahil sa likas kong pagkamausisa, pilit kong inulat ang mga mata ko. Mabagal ang bawat pagdilat, parang pagbukas ng lumang kahon. Pero sapat na para makita ko ang nangyayari. Sa loob ng madilim na bahagi ng bahay sa may kusina namin, nakita ko ang mag-asawang kapitbahay na pansamantalang tumira sa amin. Tahimik silang nakaupo sa harap ng lumang alkansya nina lolo at lola.
Hawak nila ang isang kutsilyo at pilit binubuksan ng alkansya. Wala silang kibuan. Halatang planado ang ginagawa nila. Alam na alam nila kung ano ang hinahanap. Tahimik ang paligid sa Gimbal. Wala kahit anong kaluskos. Maliban sa marahang paggalaw ng kutsilyo sa takip ng alkansya. Gusto kong bumangon at sigawan sila. Pero nanigas ang katawan ko. Hindi ko alam kung dahil sa takot o kaba pero pakiramdam ko hindi ako makagalaw. Nanatili akong nakahiga habang pinagmamasdan sila. Natatakot ako na baka pag nakita nila akong pinapanood sila, itutok naman sa akin ang kutsilyo. Isa-isa nilang inilabas ang laman ng alkansya. Mga papel na pera, barya at ilang piraso ng alahas. Alam kong galing ang lahat na ngayon sa kinikita namin sa pagbebenta ng mais at palay. Doon kasi nilalagay ni Lola ang naipon niyang pera. Pagkatapos nilang kunin ang lahat, agad silang nagtungo sa kwarto na parang walang nangyari. Naiwan akong tahimik, nanginginig at pinipigilan ang sarili kong umiyak. Kinaumagahan, pagkagising ni Lola, agad kong binunyag ang lahat. Lola, yung mag-asawa po, nakita ko po kagabi. Kinukuha nila yung laman ng alkansya ninyo. Apo, totoo ba yan? Naku naman, kanina lang nagpaalam sila. Ang sabi nila, lilipat na raw sila sa Maynila. Agad na tumayo si Lola. Nagtungo kung saan niya madalas ilagay ang alkansya at kinuha ito. Pagkabukas niya, kita naming butas na ang ilalim. Wala na. Pati ang mga baryang matagal niyang inipon, wala na. Kahit ang investment ni Lola na mga alahas, nakuha nila. Nako apo, wala talaga silang utang na loob. Pero tuloy na nga, ninakawan pa tayo. Umiiyak na sambit ni Lola sa akin. Niyakap ko naman pero sa totoo lang, sinisisi ko ang sarili ko sa Gimbal. Kung sinabi ko agad, baka naagapan. Hindi ko akalaing magagawa iyon ng mga taong tinulungan namin. Lumipas ang ilang araw. Nagsimula na ang pasukan ko sa high school. Hindi ko na madalas kasama si Papa, lalo nasa bukid. Ganon pa rin ang ikot ng buhay ko. Walang kaibigan, walang kakilala kung hindi si Lola. Apo, kumain ka muna bago ka pumasok ng eskwela. Pasensya na po Lola, kailangan ko pong magmadali. First day ko ngayon, marami po akong kailangang ayusin. Kumuha ako ng tinapay at tinawag si Papa. Pa, hahatid niyo po ba ako? Parang lagi kaming pinagmamasdan sa Gimbal. Para bang may mga matang nakasunod saan man kami magpunta. Pagka-uwi ko mula sa klase, habang sakay pa rin ng motorsiklo, biglang may humarang sa amin. Simula nang dumating kayo sa bayan namin, ang dami nang nangyayaring masama. Muntik na kaming matumba ni Papa. Bumaba agad kami ng motor at napatitig ako sa mga taong nagkukumpulan. Hindi pa namin tanaw ang bahay. Teka. Ano pong ibig ninyong sabihin? May nagpakamatay, may nasunugan, at ngayon nawawala na yung mag-asawang tinulungan nyo.
Simula nang lumipat kayo rito, puro kamalasan ang dumating. May kinalaman kayo dito, di ba? Nako, hindi po namin magagawa yan. Tinulungan lang po namin sila at sinabi po nila na lilipat na sila sa Maynila. Ginawa namin ang lahat para makatulong. Saka ninakawan pa kami ng mag-asawang iyon. Kung alam nyo lang. Imposible. Kilala ko ang mag-asawang yun. Hindi yan basta-basta aalis ng walang paalam at lalong hindi sila magnanakaw. Kayo na ang dayo, nagbibintang pa kayo ng masama sa mga taong ilang araw nyo lang naman nakasama. Ay, mawalang galang na po. Uulan na rin. Kailangan na naming puntahan ang mga alaga naming hayop sa bukid. Pero, hindi sila nakinig, Sir Gimbal. Hindi nila pinansin ang paliwanag ni Papa. Doon ko naramdaman na hindi lang basta pagkakaila ang nangyayari. Pinagbintangan na talaga kami para bang may gusto silang palabasin na kami ang may dala ng kamalasan. Sir Gimbal, hindi ko makakalimutan ang mga sumunod na sandali. Para kami ang naging sentro ng galit ng buong barangay. Mga salot kayo, hindi kayo nababagay dito. Baka sa susunod, kami na naman ang pag-iinitan nyo at patayin. Hindi ho kami mamamatay tao. Hindi ho totoo yan. Kahit anong paliwanag ni Papa, sarado na ang isip nila. Para bang kahit sumigaw kami, kahit umiyak, kahit lumuhod, walang tutulong sa amin. Pinagtutulungan kami, Sir Gimbal, para sa kasalanang hindi namin kayang gawin, ni hindi namin kayang maisip. Biglang hinawakan ni Papa ang kamay ko, mahigpit na mahigpit. Anak, tara na. Dali-dali kaming tumakbo. Iniwan ang motorsiklo. Ang pinaghirapang ipundar ni Papa. Parang buong barangay ang sumunod sa amin. May mga sigaw. May mga paang kumakalabog sa lupa. Parang habulan sa pelikula pero totoo. At kami ang target. Ang weird talaga, Sir Gimbal. Pagdating sa bahay, sinalubong kami ni Lola. Agad siyang humarap sa mga taong nagkakagulo. Kumalma kayo. Pwede naman nating pag-usapan ito. Bakit ho ba kayo nagpapasok ng malas sa bahay nyo? Siguro dapat palayasin nyo na rin ang mag-amang yan. Manugang at apo ko ang pinagtutulungan nyo. Kung ayaw nyong tumigil, malilintikan kayo sa akin. Parang may kakaibang kapangyarihan si Lola, Sir Gimbal. Sa totoo lang, halos mapaluha ako nang makita ko kung paano unti-unting tumigil ang mga tao. Sa isang iglap, nanahimik ang paligid. Parang may biglang bumalot na takot o respeto sa kanya. Wala ni isa ang naglakas loob na magsalita pa. Baka mapagdiskitahan lang kayo. Muling pumasok kami sa bahay. Doon ako lumapit kay Lola. Lola, natatakot na po ako dito. Huwag kang matakot, apo. Hanggat nandito kami ng lolo mo, walang makakapanikit sa inyo. Kumalma ka lang. Pero paano na ako makakapasok? Yung motor po, baka kung anong gawin nila ron. At hindi nga ako nagkamali, Sir Gimbal. Biglang may pumutok. Isa, dalawa,
Sunod-sunod, agad akong tumakbo palabas. Kumalat ang usok sa paligid. Amoy sunog ang hangin. Ramdam ko agad ang kaba sa dibdib ko. Parang may masamang mangyayari. At doon ko nakita ang pinakaayaw kong makita. Sunog na ang motorsiklo namin. Ang motor na pinaghirapang bilhin ni Papa. Hindi lang basta motor yun. Pera yun ni na lolo at lola. Inipon mula sa pagtitinda ng mais at palay at gulay sa palengke. Doon nila inilagay ang tiwala nila, ang sakripisyo nila. Ngayon, wala na. Wala man lang kaming nagawa. Tinupok na lang ng apoy sa harap ng mga mata namin. Hindi ko maintindihan kung anong klaseng galit ang meron ang mga tao rito. Baka nga dahil sa inggit. Siguro dahil nakamotor kami. Iniisip nilang may kaya kami. Pero, ni minsan, hindi namin ipinagyabang ang meron kami. Tahimik lang kami ni Papa. Tama si Lola Sargimbal. Kailangan naming mag-ingat sa lugar na ito. Sapat na ang kakaibang tingin o kilos para pag-initan ka at kung kami ang susunod. Sino pa ang magtatanggol sa amin kung lahat ay laban sa amin? Kahit lalaki ako, hindi ko napigilang mapaluha habang pinapanood kong nilalamo ng apoy ang motor namin. Pilit kong kinagat ang labi ko. Pinipigil ang mga luha pero hindi ko kinaya. Yun lang ang tanging paraan ko para makapasok sa eskwelahan at ngayon, parang kasabay ng apoy, naabo na rin ang mga pangarap ko. Habang nakatulala ako sa nasusunog na motor, may lumapit sa akin na lalaki. Hindi ko siya kilala. Pero malamig ang tingin niya. Halata sa mukha niya ang matinding galit na para bang may kasalanan ako sa lahat ng nangyari. Nakita mo to. Wala pa yan sa ginawa niyo sa bahay na nasunog. Sa susunod na magdala na naman kayo ng malas dito. Kaya naming paalisin kayo kahit pa kilala pa namin ang lola mo. Hindi ako nakasagot, Sir Gimbal. Pinagbintangan na kami sa lahat. Hindi na sapat ang pagtatanggol ni Lola. Para bang tinanggap na ng mga tao na kami ang may kasalanan kahit wala kaming ginagawang masama. Simula noon, hindi na ako nakapag-aral. Tuluyan na akong hindi nakapasok sa eskwela. Araw-araw, kasama ko na lang si Papa sa bukid. Doon lang kami pumupunta. Doon lang kami ligtas. Pakiramdam ko, para kaming nakakulong sa baryong ito. Kahit sa sariling bahay, parang hindi kami makagalaw ng maayos. Lahat ng kilos namin, sinusundan ng tingin. Bawat salita, pinapakinggan na parang may masama silang hinihintay. Isang hapon, habang nagpapahinga kami ni Papa sa ilalim ng puno ng akasya, hindi ko na mapigilang magtanong. Pa, bakit ba ang init ng dugo nila sa atin? Anak, hayaan mo na sila. Baka hindi lang sila sanay na may dayo. Pero pa, hindi naman tayo dayo, di ba? Kamag-anak tayo nila Lola. Buti na lang talaga andyan si Lola. Kung wala siya, ewan ko na lang kung anong mangyayari sa atin. Pagkalipas ng ilang linggo,
Sa hindi inaasahan, hindi na kinaya ni Lolo. Pumanaw na siya sa Sargimbal. Ganoon pala rito sa probinsya. Walang lamay. Diretso agad sa paglilibing. Sa likod mismo ng bahay siya inilibing. Medyo nakakatakot isipin. Sanay kasi ako sa Maynila na may ilang araw na lamay bago ilibing ang patay. Pero dito, kakaiba talaga. Tahimik, walang seremonya. Napaisip tuloy ako kung ilang tao na kaya ang nailibing sa lupang ito. Doon na nagsimula ang bangungot ko sa Sargimbal. Maniwala man kayo o hindi, madalas akong magising ng 3:00 na madaling araw at sa tuwing gigising ako, may kakaiba akong nararamdaman. Akala ko noong una ay si Lolo lang ang nagpaparamdam. Pero habang lumilipas ang mga araw, alam kong hindi siya iyon. Iba ang presensyang nararamdaman ko. Parang may gumagalaw sa paligid. Parang may nagmamasid. Parang may naglalakad sa likod ng bahay. Minsan, tumayo ako para silipin sa bintana. Pero wala namang tao. Wala ni anino. Wala rin akong naririnig na ingay. Pero ramdam ko na may kakaiba. Para bang may presensyang palaging nandoon. At sa mismong tinutulugan ko sa sala, ilang beses na akong namalikmata. Parang may dumadaang itim na anino sa gilid ng paningin ko. Sobrang bilis lang, pero sapat na para manindig ang balahibo ko. Gabi-gabi sa Sargimbal, ganoon ang pakiramdam ko. Parang may ibang presensyang hindi matahimik. At pakiramdam ko, ako ang pinagmamasdan. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakaramdam nito o may napapansin din ang mga kasama ko sa bahay. Isang gabi, hindi ko na kinaya. Kinausap ko si Lola. Lola, may nararamdaman po ba kayo dito sa bahay? Ano ka ba, Apo? Wala namang multo dito. Baka naman namamalikmata ka lang. Ganun na nga po, Lola, para kasing may iba akong nararamdaman. Normal lang po ba yung nagigising ng madaling araw lalo na sa 3:00? Baka naman masama lang ang pakiramdam mo. Nakuwento ng kaklase ko, sabi raw ng lola niya, baka raw may nakatitig sa'yo kapag ginigising ka ng 3:00. Nako, Apo, huwag mong takutin ang sarili mo. Matagal na kami ng lolo mo dito. Wala naman kaming ibang nararamdaman. Biglang may kinuha si Lola sa kahon. Isang lumang kwintas na parang rosaryo. Ito, para hindi mo na isipin pa yan. Suot mo na lang ito, dagdag proteksyon sa'yo. Manalangin ka na rin bago matulog. Bigay sa akin yan ng ina ko noong nabubuhay pa siya. Salamat po, Lola. Pagkatapos ay lumapit ako kay Papa. Nagbabaka sakaling may nararamdaman din siya kagaya ko. Ikaw pa, may nararamdaman ka rin? Gaya nung nararanasan ko? Wala naman. Yung kaluskos na narinig ko, makahayop lang yun na naligaw siguro. Nananalangin ako bago matulog at sinuot ko na rin ang rosaryong bigay ni Lola. Pero kahit anong gawin ko, hindi pa rin nawala sa Sargimbal. Ang pakaramdam na parang may nagmamasid sa akin.
Sa totoo lang, mas lumala pa. Hindi na lang sa madaling araw ko ito nararamdaman. Kahit pagkagising ko sa umaga, parang may bumabalot pa rin na bigat sa katawan ko. Sobrang sakit. Para bang pagod na pagod ako kahit wala naman akong ginawa. Isang umaga, pagmulat ng mga mata ko, bigla akong napatingin sa braso ko. May pasa ako. Hindi ko alam kung saan galing. First time ko pong magkaroon ng ganon. Kinabahan ako kaya agad akong lumapit kay Lola at nagtanong. Lola, may iba talaga akong nararamdaman dito. Hindi naman ako lumalabas pero nagkapasa ako. Patingin nga, apo. Tahimik lang si Lola habang pinagmamasdan ng pasa ko. Ramdam kong may iniisip siya, pero pinili niyang manahimik. Lola, ba't parang ang tahimik na po ngayon? Parang hindi na tayo ginugulo ng mga kapitbahay. Nakakapanibago po. Nako, apo. Ginugulo pa rin tayo. Pinagbibintangan pa rin kayo ng papa mo. Alam mo ba, may sumugod sa bukid at nakipag-away sa papa mo. Ano ho? Bakit ganito yung mga tao dito, Lola? Iniisip nila na salot kami. Wala naman kaming ginagawa sa kanila. Masama talaga ang pagtrato nila sa mga dayo. Matagal na yan. Apo, saksi pa nga ako nung unti-unti nilang pinalayas ang mag-asawa dati. Sino po sila, Lola? Dati naman wala pa yung mga taong yun nung huli akong pumunta dito. Ngayon parang inaangkin na nila ang buong baryo. Gano'n na ba talaga? Bawal na bang may tumapak dito? Hayaan mo na, apo. Habang kumakain kami, hindi ko mapigilan ang magtanong muli. Gusto kong maintindihan ng lahat. Ano nga ho ulit yung sinasabi niyong may pinalaya sila dati? Yung mag-asawa noon. Alam kong bago lang din sila dito. Hindi ko rin alam kung bakit ganyan mag-isip ang mga tao dito. Dati, madalas silang magpunta rito sa bahay. Inaaya pa kami sa Bible study. Di, malapit po ang loob niyo sa kanila, Lola. Hindi naman ganoon pero naging mabait ako sa kanila. Nire-respeto rin nila ako dahil ako ang nauna sa baryo. Pero simula nang nabalitaan kong namatay silang mag-asawa, medyo umiwas na rin ako. Paano po sila namatay? Hindi rin namin alam. Walang makapagsabi. Basta-basta lang silang itinapon sa puno ng saging doon sa may dulo. Medyo malayo rito, apo. Pero bakit po kami ang sinisisi, Lola, kung dati pa pala may kakaibang nangyayari dito? Hindi ko rin alam, apo. Basta, ang masasabi ko, mag-iingat ka. Hindi natin sila lubusang kilala. Bigla na lang silang sumulpot dito. Natatakot po ako. Huwag kang matakot. Hanggat kasama niyo ako, walang masamang mangyayari sa inyo. Pero kahit anong pilit kong iwasan, Sir Gimbal, nagbalik na naman ang pananakit sa amin. Mas matindi pa ngayon. Hindi lang chismis o bulong-bulungan. Sinusugod na kami mismo sa bahay. Ang hindi ko maintindihan, ano ba talaga ang galit nila sa amin? Anong mali ang nagawa namin? Noong gabing iyon, hindi talaga ako makatulog.
Ang bigat ng pakiramdam ko. Parang may bumabar sa dibdib ko. Kaya nagdesisyon ako na sa kwarto na lang ni Papa matulog. Kahit papaano, baka doon ay mas maging kampante ako. Pa, gising ka pa ba? Nararamdaman kong gumalaw siya ng kaunti sa higaan. Alam kong gising pa siya. Bakit anak? Sabi ni Lola, may sumugo daw sa'yo kanina. Oo anak, pero hindi naman sila sumugod talaga. Ang sabi lang nila, kakalimutan daw nila ang lahat basta sumama tayo sa kanila. Sasama? Saan daw po tayo pupunta? May gaganapin daw na pagtitipon saka nagsorry na rin sila sa ginawa nila dati. Anong sagot mo pa? Humindi ako. Sabi ko sa susunod na lang ako sasama. Marami pa akong kailangang asikasuhin sa bukid. Pero noong humindi ako, biglang nag-iba ang pakikitungo nila sa akin. Anong ibig sabihin mo pa? Sabi nila na lupa lang daw ang inaatupag ko at kahit anong sipag ko, hindi raw ako yayaman. Bakit ganun ang sinasabi nila pa? Kung makapagsalita sila parang pagmamay-ari nila ang buhay natin. Ewan ko, baka iniisip nila na ayaw natin sa kanila kaya hindi tayo sumasama sa mga imbitasyon nila. Natigil ang usapan namin, Sir Gimbal. May narinig kaming sabay-sabay na yapak sa labas. Mabagal, mabigat, sunod-sunod. Pa, may naririnig ka? Oo anak. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana. At nang sumilip ako sa labas, nanlamig ang katawan ko. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng buwan, nakita ko sila. Mga taong naglalakad ng sabay-sabay. Tahimik lang, para bang may iisang layunin. Parang hindi sila ordinaryong grupo. Doon ko napagtanto na baka ito ang tinutukoy nilang pagtitipon. Pa, ano pong ginagawa nila? Nakasilip din ako sa may siwang ng bintana habang nararamdaman ko ang kaba. Hindi ko rin alam anak, pero parang may sinasambit sila. Tahimik kaming nakikinig at doon ko narinig ang tila pabulong nilang pagdarasal. Mahaba ang pila nila. Parang napakarami nila. At lahat sila ay nakasuot ng puting bestida na may takip ang mga muka. May hawak silang kandila habang pabulong na naglalakad. Ngayon lang ako nakakita ng ganito, kaya hindi ko mapigilan ang matakot. Pero isinantabi na lamang namin iyon ni Papa. Kinabukasan habang nag-aalmusal kami ni Lola, hindi ko na napigilan ang sarili kong magtanong. Lola, kagabi po parang may parada. May hawak silang kandila. Parang may dinadasalan. Normal po ba yun dito? Hindi ko napansin yan, Apo. Maaga kasi akong nakatulog pero minsan ko na rin nakita yan noon. Akala ko nga tradisyon lang nila iyon. Mukhang magkakapamilya sila. Inaaya rin daw po nila si Papa kahapon. Sabi niya yun daw ang dahilan ng pagtatalo nila. Nako, wag na wag kayong sasama, Apo. Hindi natin alam kung ano talaga ang ginagawa nila. Baka may lihim silang binabalak. Opo, kaya nga po humindi si Papa. Nang biglang may sumigaw sa labas. Lumabas kayo dyan! Mga salot!
Akala ko kung sino ang inaaway pero kami pala. Kasama ng lalaking sumisigaw ang kanyang matandang lola na halatang hirap na sa paggalaw. Kayo ang may gawa nito sa lola ko. Hindi na siya makatayo ng maayos. Paanong kami ang may gawa niyan? Wala kaming ginagawa sa inyo, iho. Maayos ang tono ng lola ko. Pero ramdam ko ang kaba. Isa-isi nang lumapit ang mga kapitbahay sa harap ng bahay namin. May dalang malas ang anak niyo, lola. Hindi na ito pwedeng palagpasin, kailangan na silang paalisin. Bigla na lang lumapit ang isang matanda. Hawak niya ang isang kahoy at takmang ipapalo sa akin. Buti na lang at nakaiwas ako. Simula nang dumating ang mga yan, ang dami nang nagbago. Ngayon pati lola ko ginawa niyong lumpo. Kung hindi kayo aalis dito, humanda kayo. Kami mismo ang gagawa ng paraan para paalisin kayo. Lumapit siya sa akin. Hawak pa rin ang kahoy. Maya-maya'y hinawakan niya ang ulo ko saka hinaplos ang buhok ko. Parang may gusto siyang kunin o ipasa. Magsiuwi na kayo. Wala kayong mapapala sa amin. Lahat ng binibintang nyo ay kayo-kayo rin ang gumagawa. Tumahimik silang lahat. Parang natigilan sa sinabi ni lola. Isa-isa silang umalis pero habang pinapanood ko silang papalayo, iniisip ko pa rin kung ano ba talaga ang ginawa sa akin ng matandang humawak ng ulo ko. Hindi ko maintindihan, Sir Gimbal, pero pakiramdam ko ay may masama talaga silang binabalak sa amin. Para bang gusto talaga nila kaming siraan kahit wala namang kaming ginagawang masama. Sino kaya ang nasa likod ng lahat ng ito? Ito ang madalas kong tanong sa sarili ko. Baka gusto lang talaga nila kaming mapaalis sa baryo. Pagkalipas ng ilang linggo, isang umaga, nagising ako na masakit pa rin ang katawan ko. Pero hindi lang basta sakit. May hapdi sa likod ko. Parang may kung anong mainit na nakadikit sa balat ko. Hindi ko na alam kung ano ang nangyayari sa akin. Ano ba to? Ang sakit. Dali-dali akong bumangot at lumabas ng kwarto. Nanginginig ang kamay ko habang humihigop ng tubig, parang mawawalan ako ng hininga. Hinubad ko ang t-shirt ko. Pakiramdam ko may sugat o kagat ako sa likod. Agad akong lumapit kay lola na nasa kusina noon. Lola, pakitingin po yung likod ko, parang may kumagat. Sobrang hapdi na po. Apo, sige, tumalikod ka nga. Habang lumapit siya sa likod ko, napansin ko ang biglang pagbabago sa mukha niya. Para siyang napatigil sa paghinga. Diyos ko, apo. Ano to? Anong nangyari sa likod mo? Lola, ano po bang meron? Hindi siya agad sumagot. Pero halata sa mukha niya na may nakita siyang kakaiba. Parang may kinakatakutan siya. Doon ko lalong naramdaman, Sir Gimbal, na may hindi tama. Tahimik lang si lola. Gulat na gulat siya. Nanlalaki ang mga mata niya habang nakatitig sa likod ko. Anong nangyari sa iyo, apo? Baka may napaglaruan kang hindi natin nakikita. Ano pong ibig niyong sabihin, lola? Ano pa bang nakita niyo? Kakaiba ang sugat mo. Para bang may nangingitim ang paligid. Patay na ang balat mo sa gilid ng sugat. Hindi ito normal. Lola, totoo po ba yan? Kinalabutan talaga ako. Pakiramdam ko biglang lumamig ang paligid.
Hindi ko alam kung dahil sa takot o dahil may mas malalim na dahilan. Aminin mo nga sa akin, Apo. Baka may ginawa kang hindi dapat. May napulot ka ba? May kinausap kang kakaiba? Hayaan mo na. Obserbahan muna natin kung anong mangyayari. Lola, dalhin niyo na lang po ako sa ospital. Baka kung ano na to. Huwag kang mag-alala, Apo. Hindi pa naman grabe. Hindi ka rin nilalagnat. Uminom ka muna ng tubig. Magpahinga ka. Tignan muna natin sa mga susunod na araw. Hindi na ako pinayagan ni Lola na tumulong sa bukid. Pinagpahinga niya ako. Pero paano ako makakapagpahinga sa gimbal ni hindi ako makadapa o makahiga ng maayos? Mainit ang pakiramdam ko. Parang may apoy sa loob ng katawan ko. Maya-maya lang, nilagnat na ako. Buti na lang, nandyan si Lola. Siya ang nag-alaga sa akin. Nilagyan niya ng maligamgam na tawil ang noo ko at pinainom ako ng pinaglagaan ng oregano para raw hindi ako ubuhin. Kahit halata sa kanya na kinakabahan siya, hindi niya ako iniwan. Pagkalipas ng 1 linggo, sobrang takot na ang nararamdaman ko sa gimbal. Hindi na lang sa likod ang sugat ko. Dumami na ito. Meron na rin sa palad, sa braso, at pati na rin sa hita. Parang kumakalat na sakit. Ni kahit pagkain, halos hindi ko na maipasok sa bibig ko. Kahit tubig, halos hindi ko na mainom. Pakiramdam ko, unti-unti akong nanghihina. Lola, dalhin niyo na po ako sa ospital. Hindi ko na po kaya. Ramdam ko sa gimbal na iniiwasan na rin ako ni Lola. Hindi man niya ito sinasabi ng diretso. Halata sa kilos niya na natatakot siya. Baka iniisip niyang baka nakakahawa ako. Si Papa naman, hindi na rin natutulog sa kwarto. Naiintindihan ko sila. Pero masakit pala kapag nararamdaman mong hindi lang sakit ang kalaban mo, kundi pati ang pakiramdam na mag-isa ka. Sobrang laki ng ipinayat ko. Halos hindi ko na makilala ang sarili ko sa salamin. Sa bawat sugat na nadaragdag sa katawan ko, lalo akong napapaisip kung ano ba talaga ang nangyari sa akin. Sinubukan kong lumabas ng bahay para magpahangin. Kailangan ko lang ng kahit kaunting preskong hangin. Pero bago pa man ako makalayo sa pintuan, nakita ko na agad ang mga kapitbahay. Ang bilis nilang magkumpulan. Ramdam ko ang mga mata nila na parang humuhusga sa akin. Parang lahat sila may galit na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Habang nakatayo ako roon, narinig ko ang sinasabi nila. Hindi nila ito itinatago o binubulong. Para bang wala na silang pakialam kung marinig ko o hindi ang bawat salita nila. Parang kutsilyong dahan-dahang tumatama sa puso ko. Ano kayang nangyari sa apo nila? Siguro kabayaran na rin yan sa ginawa nila dito sa baryo natin. Parang unti-unti na siyang naagnas oh. Oo nga, grabe. Lumayo tayo, baka nakakahawa ang sakit niya. Bali-balita sa kabilang bayan, may nanakawan daw ng mga alagang hayop pati mga manok. Kinulumbat siguro kaya sila kinarma dahil sa mga ginagawa nila yan. Sa tingin ko rin, nakakatakot
Buti pa't bumalik sa kanila lahat ng ginagawa nila. Umiwas tayo, baka tayo naman ang isunod. Mga salot talaga sila. Totoo sigurong may dala silang malas, kaya siguro namatay rin ang lolo nila. Hindi na ako magtataka kung isunod nila ang matanda. Hindi ko kinaya ang mga narinig ko, Sir Gimbal. Para akong pinipila sa habang buhay. Sa bawat salitang binibitawan nila, parang lalo akong lumulubog sa sakit at takot. Pinilit kong lumapit sa kanila para ipagtanggol ang sarili ko. Gusto kong sabihin na hindi totoo ang mga paratang nila, na wala kaming ginagawang masama. Pero bago pa man ako makalapit, kusa silang umatras. Para bang isa akong salot na dapat layuan. Parang hindi ako tao sa paningin nila. Hindi nila ako tinapunan man lang ng tingin. Ang masakit, wala ni isa ang may gustong makakinig sa paliwanag ko. Bigla na lang lumabas si Lola. Bitbit niya ang isang makapal na kumot. Mabilis siyang lumapit sa akin at tinakpan ako. Halata sa kanya ang kaba. Halos manginig ang boses niya habang sinasabi na kailangan na naming umalis at magtago. Apo, nasaan ka na? Hindi ba sabi ko huwag ka munang lalabas? Baka mapagpiestahan ka ng mga tao dito. Ito, ibalot mo sa katawan mo. Dadalhin na kita sa ospital. Hindi na kita kayang makita pang mahirapan ng ganyan. Sa wakas, Sir Gimbal, parang nakahinga ako ng maluwag. Ramdam ko ang pag-asa. Siguro, simpleng skin allergy lang ito. Baka makakabalik na rin ako sa normal na buhay. Si Lola ang kasama ko pagpunta sa ospital. Habang papunta kami roon, kumapit ako sa pag-asang maayos pa ang lahat. Pagkatapos naming ipasuri ang balat ko sa doktor, kinausap kami ng doktor. Ang sabi niya, wala raw silang makitang kahit anong sakit sa akin. Napatingin ako sa kanya. Parang gusto kong sumigaw. Hindi ko maintindihan. Halata naman na may kakaiba sa balat ko. May pasa, may mga paltos, masakit, at araw-araw pakiramdam ko'y unti-unti akong nanghihina. Parang hinihigop lahat ng kalakasan ko. Pero sa lahat ng resulta, malinaw ang sabi nila. Wala raw akong karamdaman. Dok, baka naman po nagkakamali lang kayo. Pwede niyo po bang ulitin ang mga test? Inulit nila, Sir Gimbal. 2 beses, 3 beses, pero pare-pareho ang lumabas sa resulta. Wala raw akong sakit. Hindi ako makapaniwala. Imposible. Paanong nangyari iyon? Hindi ako makakain. Hindi ako makatulog gabi-gabi. Para akong kinakaladkad ng kaluluwa ko sa hirap. Pero sabi nila, wala raw akong sakit. Umuwi akong malungkot at bigong-bigo. Sobrang hapdi ng likod ko. Parang may apoy na nakabaon sa balat. Nanghihina na rin ako. Parang pinagsakluban ng langit at lupa ang pakiramdam ko. Pero kahit papaano, nabuhayan ako ng loob sa sinabi ni Lola. Apo, baka hindi sa ospital ang lunas mo. Siguro hindi tayo dapat sa doktor magpatingin, kundi sa albularyo. Lola, ano po ba talagang nangyari sa akin? Wala naman po akong ginagawang masama. Mabait naman ako sa kanila. Halika na, Apo.
bago pa tayo umuwi, may kakilala akong manggagamot sa kabilang baryo. Subukan lang natin. Baka doon makita nila kung anong meron sa iyo. Sige Lola, ayoko pa pong mamatay. Sa puntong iyon, Sir Gimbal, mas gugustuhin ko pang hawakan ng albularyo ang mga sugat ko kaysa sa tiisin ang sakit at panghihina. Kahit kunting pag-asa lang, kakapitan ko. Habang naglalakad kami ni Lola, bigla siyang napatigil. Hinanap niya ang wallet niya sa maliit niyang bag. Kinapa niya sa loob. Binuksan ang bawat bulsa. Pero wala. Apo, nawawala yata ang wallet ko. Wala tayong pamasahe. Umuwi na muna tayo. Babalik na lang tayo bukas kung okay lang sa iyo. Sige po Lola, okay lang po. Pagpasensyahan mo na ako, Apo. Medyo makakalimutin na rin ako talaga. Tara na po Lola, saka para makapagpahinga na rin po kayo. Habang papauwi na kami, napansin namin ang grupo ng mga tao na tumatakbo papunta sa direksyon ng bahay namin. Lahat sila ay may bit-bit na kahoy. Sugod, sinakop na tayo ng kamalasan dahil sa pamilyang yan. Doon ko na aninag si Papa. Pilit na inaawat ang mga tao. Nasaan niyang anak mo? Baka kayo ang magdala ng virus dito sa baryo. Nagkakamali kayo. May sakit lang ang anak ko. Lahat ng nangyari nagkataon lang. Wala kaming kinalaman sa mga trahedya. Kung wala kayong kinalaman, bakit parang kinakarma na ang anak mo? Pinagbabayaran niya ang mga ginawa nyo, pati sa ibang baryo. Nawawalan na ng mga alagang hayop. Sigurado kami, kayo ang dahilan. Dumami na nga ang mga tao. Parang galing pa sa kabilang barangay. Nakakatakot, Sir Gimbal. Wala kaming matawagan. Malayo kami sa syudad. Pati ang kapitan sumama sa pag-uudyok. Gusto talaga nila kaming paalisin. Hinawakan ako ni Lola sa braso. Apo, dito ka na lang muna. Huwag tayong magpapakita, baka kung anong gawin nila sa iyo. Pero si Papa, natatakot ako baka masaktan siya. Hinila ako ni Lola papunta sa damuhan. Itinago niya ako sa likod ng makakapal na damo. Kita ko siyang humakbang papalis. Pumunta sa kinakatayuan ni Papa. Anong klaseng kaguluhan ito? Wala kayong karapatan basta-basta manugod. Ilabas niyo ang mga ninakaw niyong manok. Hanap buhay namin yun. Huwag niyo kaming idami sa kamalasan niyo. Asa ng isang salot? Baka tinago niyo na. Pinangunahan niyo na kami. Alam niyong may dalang malas ang batang yun. Nanlambot ang tuhod ko, Sir Gimbal. Sa likod ng mga damo, pinipigilan ko ang iyak ko. Hindi ko alam kung sino o ano ang dapat kong katakutan. Ang sakit sa katawan ko o ang mga taong handa kaming sunugin ng buhay dahil sa mga paniniwalang malas ako. Hinusgahan nila ako agad dahil sa itsura ko, sa sakit ko. Hindi pa naman nila alam ang totoo. May desisyon na sila. Parang ako pa ang may sala. Kami pa ni Papa ang itinuturing na salot. Hindi nila alam sa Maynila, tahimik ang buhay namin. Hindi kami nakikialam. Wala kaming ginagawang masama, lalong hindi ang mga binibintang nila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may nakakita sa akin. Yung matandang unang lumapit sa akin noon.
Nakangisi siya ngayon. Pero hindi ngiti ng tawa, kundi ngiti ng tagumpay. Parang may masama siyang alam habang nakatingin sa akin. Nakita kong may binubulong siya sa sarili. Para bang may kinakausap siya kahit wala namang tao. Pagkalipas ng ilang segundo, "Andito yung hinahanap nyo!" Parang naputol ang katahimikan ng buong paligid. Biglang nagsidatingan silang lahat sa direksyon ko. Naramdaman ko ang tensyon. Parang lahat ng mata ay gusto akong lapain. Kahit masakit ang buong katawan ko, kahit nanginginig ang tuhod ko. Tumakbo ako sa gimbal. Tiniis ko ang hapdi ng mga sugat ko. Tiniis ko ang kirot. Ang hirap huminga. Ang sakit sa balat ko para lang makatakas. Tumakbo ko ng tumakbo. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Basta ang alam ko, kailangan kong makalayo. Kailangan kong mabuhay hanggang sa may humawak sa braso ko. Paglingon ko, si Papa pala. Nakalapit siya agad. Hinihingal. "Anak, ako to, huwag kang matakot." Laking pasasalamat ko. Si Papa ang sumaklolo sa akin sa gitna ng kaguluhan. Siya pa rin ang unang sumaktong yumakap sa akin kahit pa ganito ang itsura ko. Ito na siguro ang pinaka nakakakilabot na karanasan ko sa gimbal. Nagtago kami ni Papa hanggang sa unti-unting nagsialisa ng mga tao. Pero hindi ito basta-bastang kaguluhan. Parang iisa ang tibok ng isip nila. Iisa ang galaw. Iisa ang tensyon. Parang isang kulto. Oo, Sir Gimbal. Hindi ko man gustong isipin. Pero iyon ang totoo. Parang may mas malalim silang sinusunod at kami ang gusto nilang mawala. Pagkalma ng gabi, dahan-dahan kaming naglakad sa likod ng bahay. Saka kami sumuot sa dagong daan pabalik. Simula noon, hindi na ako pinalabas pa ng bahay. Hindi na rin natuloy ang pagpapagamot ko sa albularyo. Nawalan na ako ng pagkakataon. At habang lumilipas ang araw, lalo akong hindi gumagaling. Hindi lang ako ang nadamay, si Papa nadadamay na rin. Pati siya, pinagbibintangan, pinagbubuntungan ng galit ng mga kapitbahay. Dumating ang puntong tinago nila ako sa loob ng aparador. Isang masikip, madilim at mainit na sulok. Doon ako pinapasok tuwing may naririnig kaming sigaw, yabag o kaluskos mula sa labas. Nalungkot ako sa Gimbal. Lalo na tuwing nakikita ko si Lola na napapahamak na rin, ang matandang dapat iniingatan. Pero si Lola, nadadamay na rin siguro. Totoo ngang malas ako. Hindi na nakatiis si Lola sa Gimbal. Nakikita niya raw araw-araw ang paghihirap ko. Ang unti-unting pagkalanta ng katawan ko. Ang tingin ng mga tao kaya siya na mismo ang gumawa ng paraan. Maggagabi na siya nang umalis at pagbalik niya. May kasama na siyang matandang lalaki na mahaba ang balbas. Kulubot ang muka at may daladalang itim na supot. Tahimik lang siyang pumasok sa bahay. "Apo, siya ang albularyo na tinutukoy ko. Huwag kang matakot. Tutulungan ka niya." Nararamdaman kong hirap na talaga akong kumilos. Sa liwanag ng araw sa Gimbal. Sa gabi na lang ako nakakagalaw kahit papaano. Pero kahit sa oras na iyon,
may kirot pa rin sa bawat galaw ko. Dumami na ang mga sugat ko. Mga bilog na parang paso at may ilan na may nana. Pati sa ulo ko, meron na rin. Hindi ko na nga maalala kung kailan ako huling naligo. Kasi kahit tubig, parang karayom sa balat ko. Palagi akong basa hindi dahil sa pawis, kundi sa likidong lumalabas sa mga sugat. Malagkit at mabigat ang suot kong damit. Humina na ako ng husto. Sabaw na lang ang kaya kong kainin. Pero kahit iyon, hirap akong lunukin. Hindi na rin ako makatulog sa gabi dahil sa sobrang sakit. Madalas, nilalagyan ni Lola ng una ng likod ko para kahit papaano ay hindi masyadong mahapdi ang pagkakahiga ko. Pero kahit bahagyang panggalaw lang, parang may apoy na dumadampi sa laman ko. Pinilit kong huwag sumigaw. Ayokong magising si Lola. Ayokong marinig ng mga kapitbahay ang pagdaing ko. Pero sa totoo lang, Sir Gimbal, pakiramdam ko unti-unti na akong nauubos. Nang lumapit ako sa albularyo, kinabahan ako. Baka mandiri sa hitsura ko. Baka matakot siya sa mga sugat ko. Pero hindi. Tahimik lang siyang tumingin. Walang bakas ng takot o pag-aalinlangan. Tahimik niya akong tinignan at sinuri. Hubarin mo yung suot mo. Tignan natin ang lahat ng sugat mo. Sumunod ako. Hindi ako sanay na ipakita ang buong katawan ko lalo na sa ganitong kalagayan. Pero gusto kong malaman ang totoo. Meron ka bang nakaaway? Wala ho. Sa tingin mo, may galit ba sa'yo? Siguro ho meron. Yung mga kapitbahay namin. Simula po noong lumipat kami rito ni Papa, parang ayaw na talaga nila sa amin. Pinagbibintangan kami kung ano-ano kesyo kami raw ang dahilan ng sunog na pagkawala ng mga tao. Pero sa tingin ko, nagkataon lang ho ang lahat. Hindi ho namin magagawa yon. Saglit siyang tumango. Hindi ko alam kung naniniwala siya o hindi. Halika rito. Lumapit ako sa kanya. Kinuha niya ang isang kandila at inalagay sa maliit na mesa. Sa tabi nito, may mangkok na may laman ng likido. Hindi ko alam kung tubig, langis o kung ano man iyon. Sinandihan niya ang kandila. Habang natutunaw ito, nagsimula siyang magsalita ng mga salitang hindi ko maintindihan. Parang dasal, pero ibang wika. Mas mabagal, minsan mabilis, pero mabigat ang bawat bigkas niya. Maya-maya, itinagilid niya ang kandila. Yung natutunaw na wax, ipinatak niya sa loob ng mangkok. Doon na nagsimulang kinalabutan ako, Sir Gimbal. Sa loob ng mangkok, unti-unting lumitaw ang hugis. Para ba ang kusa itong nabuo mula sa wax. Dahan-dahan hanggang sa malino kong makita ang anyo nito. Tignan mo ng mabuti. Sinipat ko ang mangkok. Doon ko nakita ang hugis tao. Isang babaeng matanda. Mahaba ang buhok at medyo kuba at parang galit ang ekspresyon ng mukha kahit gawa lang sa wax. Parang matanda ho. Ito ang kumulam sa'yo. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Hindi ako makagalaw. Tinignan ko ang hugis sa mangkok habang unti-unti itong lumulubog. Kinulam pala ako, Sir Gimbal. At ngayong alam ko na. Paulit-ulit na umiikot sa isip ko ang tanong na sino.
Pero habang may pinapahid sa akin ng albularyo, bigla kong naalala yung matandang babae na unang lumapit sa akin, yung humawak sa ulo at buhok ko. Sigurado ako, siya iyon. Siya ang nakita ko sa hugis na lumitaw sa wax. Dahil sa sobrang sakit, nawalan ako ng malay. Sabi ni Papa, hindi tumigil sa paggagamot ang albularyo kahit wala na akong malay. Habang ginagamot ako, may narinig raw silang sigaw mula sa bahay ng kapitbahay. Sigaw ng babae pero ang tunog parang hayop na pinahihirapan. Parang baboy na kinakatay. Lumabas raw si Papa para tignan kung may tao. Pero wala siyang nakita kahit isa. Kakaiba talaga, Sir Gimbal. Para bang may kaluluwang pinahihirapan habang nilalabanan ng albularyo ang kulam sa katawan ko. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Sabi nila biglang lumobo ang tiyan ko. Para bang may nilalang na nakikisabay sa katawan ko habang nilalabanan ng albularyo ang masamang espiritu. Pero buti na lang, malakas ang albularyo. Wala raw masamang nangyari sa akin. Unti-unting lumiit ang tiyan ko at ang mga sugat ko. Isa-isa ring naghilom. Hindi ako makapaniwala, Sir Gimbal. May doktor nang tumingin sa akin pero wala silang nakita. Pero itong albularyo, alam niya agad kung ano ang nangyayari. Para silang may kakaibang kaalaman. Minsan pala ay may hindi kaya ang doktor na kaya ng mga manggagamot. Pagbulat ng mata ko, nasa ibang bahay na ako. Nagulat ako, Sir Gimbal. Nasa Maynila na pala kami. Sabi ni Papa, sinamantala niya ang pagkakataon para makatakas. Payo daw yon ng albularyo na makatakas kami kasama si Papa at si Lola. Akala ko talaga mamamatay na ako roon. Akala ko habang buhay na kaming makukulong sa baryong iyon. Simula noong makaalis kami, wala na akong balita sa kanila. Pero ang sabi-sabi, ang baryong iyon ay pugad daw ng mga kulto. Marami raw ang bigla na lang nawawala at walang naglalakas ng loob na bumisita roon. Hindi ko na hinanap kung ano ang nangyari sa nangkulam sa akin. Ayoko na ring alamin. Ang mahalaga, ligtas kami. Kami ni Papa at ni Lola. At sa isip ko, buti na lang talaga nakatakas kami. Kung hindi, baka hindi ko na ito nakwento sa inyo ngayon. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Sir Gimbal. Isa lang ang gusto kong sabihin sa lahat. Maging maingat tayo sa mga taong nakikilala natin. Hindi lahat ng nakakasama natin sa isang lugar ay mapagkakatiwalaan. At dito na po nagtatapos ang ating kwento sa ngayon. At sa mga bago lang po sa aking channel ay mag-subscribe na kayo at huwag nyo na rin kalimutan i-hit ang notification bell button para maging updated kayo sa mga susunod pa nating mga video.